Puno ng paghihinayang. Hindi siya naniwala dito. Sinaktan niya ito. Itinapon niya ito na parang basura. Ngunit nalaman niya ang lahat ay kasinungalingan. Pinuntahan niya ito. Ngunit huli na ang lahat. Wala na ito. Pinangako niya sa sarili niya na babawi siya. Magtitiwala at ipaglalaban na niya ang pagmamahalan nila. At mamahalin niya ito ng higit pa. Makalipas ang 5 taon, ay bumalik ang lalaking tangi niyang minamahal. Pero wala na. Tila ito isang estranghero na pinalitan ng marahas, malamig at walang awa na lalaki. Wala na ang lalaking minamahal niya. At ngayon hindi na ito naniniwala sa mga sinasabi niya. Hindi na ito nagtitiwala sa mga salita niya. At siya ay nahihirapan at puno ng paghihinayang. Kaya pa ba niya? O hanggang sa dulo ay mananatili lamang ang lahat na puno ng pagsisisi at panghihinayang. Magandang araw sa lahat na masugid na tagapakinig ng El Rafa TV. Isang maiksing kwento ang ibabahagi ko sa inyo na tiyak na magbibigay ng aral, kilig at inspirasyon sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like po ng ating video, paki-click din po ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Napatingin ako sa wall clock na nasa kwarto namin ni Enzo. Pasado 1:00 ng madaling araw, ngunit wala pa rin ang asawa ko. Napabuntong hininga ako. Kahit hirap akong kumilos dahil malaki na ang aking tiyan, ay tumayo ako mula sa kama. Hindi ako mapakali. Bakit wala pa siya? Kung ano-ano ang pumapasok sa isipan ko. Pilit kong pinapalis pero hindi ko mapigilan. Paano kung may nangyari na sa kanya? Hindi siya nagre-reply o sumasagot man lang sa tawag ko. Hindi ko naman madalas sa pagtawag sa kanya dahil siguradong magagalit siya. Masakit mang isipin pero malaki ang posibilidad na nasa kandungan na naman siya ng ibang babae niya. Napangiti ako na mapait. Nasasaktan ako. Pero kailangan ko magtiis. Kasalanan ko naman kung bakit siya nagkakaganyan. Naging monster siya. At ito ay dahil sa akin. Ako ang lumikha ng halimaw na iyon. Napapikit ako ng mariin na maalala ang nakaraan. Masaya naman kami noon. Simple lang ang lahat. Pero dahil sa kagagahan ko, nasira kaming lahat. Batid kong maraming umaaligid sa isang Lorenzo Iniego Tuason. Guwapo, hot, mayaman, gentleman, sweet at maalaga. Kung perfect boyfriend din lang naman ang hahanapin, walang dudang siya na iyon. Nasa 4th year college kami nung niligawan niya ako. Noong una hindi ko siya pinapansin. Sino ba naman ako? Siguradong pinagtitripan lang niya ako. Maybe he's bored. Kaya nagtry siya ng isang plain, boring at simpleng Laurentines de la Riva. Nung una pa lang ay may gusto na ako sa kanya. Pareho kaming business ad, pero magkaiba kami ng major. Major management ako, at siya naman ay marketing. Gayunpaman, naging magkaklase pa rin kami sa ibang subject. But I surprised my feelings for him. Alam kong hindi niya ako magugustuhan. Lahat ng mga naging girlfriends niya ay may pagkakapareho, mayaman, maganda at sexy. Yung tipong pang beauty pageant o pang model ba talaga? At hindi ako ganoon. Kaya itinago ko na lang yung pagkakagusto ko sa kanya. At nung 4th year college na kami, sinimula niya akong ligawan. Humingi pa siya ng permiso sa tatay ko para ligawan ako. He was so persistent, kahit pa sinusungitan ko siya. Nakita ko kung gaano siya kasincere at sinabi sa akin na mahal niya ako. After 3 months of courtship, I finally said yes. At hindi ko pinagsisihan na sinagot ko siya. Kahit kami ay nililigawan pa rin niya ako. Maraming hindi natuwa na maging kami. Bakit daw ako?
Wala naman akong panama sa mga naging ex niya at sa mga babaeng umaaligid sa kanya. But he always defended me. He is so proud that I am his girlfriend. Lagi niya akong pinagmamayabang sa mga kaibigan niya at pinangangalandakang mahal na mahal niya ako. He always pulled through price. Kahit walang okasyon, mahilig talaga siya sa PDA. Sinasaway ko nga kasi nakakahiya talaga. Pero yun daw ang paraan niya para bakuran niya ako. Mahal na mahal niya ako at nararamdaman ko naman iyon. Maayos ang paglayag ng lahat hanggang sa isang araw. Ang isang nakakamatay na araw na iyon sa buwan ng Disyembre. Someone sent me pictures of Enzo and some random girls. Some of them are make out na halos may intimate na sila sa pictures. Yung iba naman ay magkayakap at ang isa naman ay hubad sa pictures at sa kama. Kayakap ang isang hubad na babae. I was so devastated that time. Malinaw na manlinaw na pinagtaksilan nila ako. At iyong panahon na iyon ay sila na ni Enzo. Mahigit 1 taon na pala niya akong niloloko. Sinugod ko siya sa office niya at isinampal ang mga larawan na iyon. At nakipaghiwalay ako ng araw ding iyon. Sinubukan ni Enzo na magpaliwanag. Pero hindi ko siya hinayaan. Iniwasan ko siya. Araw-araw siyang pumupunta sa bahay para kausapin ako doon. Na halos doon na siya tumira sa labas ng gate namin. Minsan pa ay lumuhod pa siya sa akin at nagmamakaawang tanggapin ko siya ulit. Kahit pinapahiya ko na siya, sige pa rin siya. Naaawa ako sa kanya. Pero ayoko nang masaktan at maloko pa. Lalo pat he has that reputation of being a womanizer. Kaya nagplano akong saktan din siya tulad ng pananakit niya sa akin. Gamit ang kaibigan kong si Pierre. Nung una ay tumanggi ang kaibigan ko dahil ayaw niya sa idea ko noong una. Pero pumayag din sa huli dahil sa pamimilit ko. Galing kami ni Pierre sa isang bar. Pauwi na kami. Kaya pumunta kami sa parking lot nang bigla nilang sinugod ni Enzo si Pierre at pinagsusuntok. "Stop, Enzo! Ano ba?" Tumigil siya at agad kung dinaluhan naman si Pierre para tulungang tumayo. Alam kong may 2 pares na matang nakatingin sa akin. Humarap ako sa kanya at galit ko siyang tiningnan. "Lauren, bakit naman ganito? Boyfriend mo na ba siya?" Nagsusumamo ang boses niya. Tila nagbabadyang umiyak pa. Saglit kong tiningnan ang hitsura niya. Ang laki ng ipinayat niya. May malaking itim na ilalim sa mga mata at sobrang lago ng facial hairs niya. Kitang-kita ko ang pagkamiserable ng kanyang hitsura pero hindi ako natinag. Manloloko siya. "Oo, Enzo. Boyfriend ko na nga si Pierre. Tumigil ka na." Sigaw ko sa kanya. Galit ako. Galit na galit ako dahil sa panluloko niya sa akin. Natawa naman ito ng mapakla sa sinabi ko. "1 buwan pa lang tayong wala. May iba ka na kaagad. Hindi pa nga tayo nag-break kung tutuusin, Lauren. Dahil hindi naman ako pumayag, hindi ba?" Puno iyon ng sakit ang wika niya. "Pero tangina naman, Lauren. Ang tigas-tigas mo. Ang hinihingi ko lang naman sa'yo ay pakinggan mo ako. Alam kong gago ako noon. Pero para sa'yo nagbago ako." Halos ipagsigawan ko sa buong mundo na girlfriend kita. Hindi ko ininda ang panunukso ng mga kaibigan ko. Sa mga korning pakulo ko sa'yo. Mapasaya lang kita at maramdaman mong mahal kita. Lahat ginawa ko para sa'yo. Wala na akong pride, Lauren. Alam mo ba yun, ha? Kasi mahal kita. Mahal na mahal. Bawat salita ay puno ng hinanakit. Habang sumisilay ang mga luha sa mga mata nito, ay nagpatuloy ito. "Humingi ako ng tawad sa'yo. Kung nasaktan ka man. Inihihingi ko din ng tawad ang mga paratang mo kahit minsan ay hindi ko ginawa sa'yo. Aaminin kong iba ay totoo doon. Pero bago pa yung naging tayo. Yung iba wala akong idea kung saan ang galing. Gayunpaman, humihingi pa rin ako ng tawad.
Lumuluhang sabi nito. Wala akong masabi. Bakit parang may mali, hindi ba? Bakit parang ako pa ang naging mali? Loren, mahal kita. Mahal na mahal kita. Pero pagod na ako. Ang sakit na. Sobrang sakit na ni minsan hindi pumasok sa isip ko na magmakaawa ako sa isang babae. At lalo ang lumuhod para lang tanggapin niya ako ulit. Pero ginawa ko para sa iyo. Kasi hindi ko kayang mawala ka. Dahil mahal na mahal kita. Pero pababayaan na kita. At tandaan mong nasa huli ang pagsisisi. Dahil simula ngayon, patay na ang Ensong nakilala mo. Suko na ako, Loren. Sukong-suko na ako sa'yo. At pagkatapos nitong sabihin iyon, tumalikod siya sa amin at pinasibad ang sasakyan niya paalis. Natulala ako. Hinang-hina ako at napaupo na lang sa sahig. Walang tigil ang pag-iyak ko. Niyakap naman ako ni Pierre para patahanin dahil tama siya. Sa oras na ito, nagsisisi ako. Nagsisisi na akong hindi ko siya pinakinggan. Lumipas ang mga araw. Walang Enzo na nagmamakaawang pakinggan ko siya. Walang tumatawag at nagte-text. Gusto ko siyang puntahan. Pero pinipigilan ako ng pride ko. Nakatanggap ako ng invitation mula sa school namin noong college. May grand alumni homecoming na gaganapin. I decided to come dahil umaasa akong naroroon si Enzo. Kakausapin ko siya at hahayaan ko siya magpaliwanag. Pero ang araw ding iyon ang halos bumitay sa akin sa mga nagawa ko kay Enzo. Tapos na ang program pero hindi siya dumating. Nagpunta ako sa CR at pumasok sa cubicle. Maya-maya ay may pumasok na nagtatawa ng mga babae. You're so mean talaga, Meg. Maldita ka talaga kahit kailan. Sabi naman ng isa. Dapat lang matutunan ng babaeng yung kung saan dapat siya lumugar. At hindi ko naman kasalanan kung tatanga-tanga siya. She's so pathetic. Maarting sabi naman ng isang boses. Lalabas na sana ako sa cubicle nang marinig ko ito. Grabe ka talaga, girl. Narinig ko ngang break na nga daw sina Enzo at Loren because of the photos you sent to Loren. Such a bad girl ka talaga. Buti nga sa Loren na yan. At buti na lang, tanga siyang naniwala sa Photoshop pictures na yon. At mabibilang na lang ang mga araw at mapapasa akin na si Enzo. Shit, ang tanga-tanga ko. Bakit ba hindi ako naniwala kay Enzo? Bakit hinayaan kong makinig ako sa iba? Bakit hindi ako nagtiwala sa kanya? Tumulo na ang mga luha ko. Patuloy pa rin ang pag-uusap ng dalawang babae. Pero wala na akong marinig. Wala na akong maintindihan. All that matters right now is Enzo. Diyos ko, anong nagawa ko pa sa kanya? Pabalang na binuksan ang pintuan ng cubicle. Sinugod ko ang babaeng palabas na. Hinila ko ang buhok niya at pinagsasampal siya sa tindi ng galit na nararamdaman ko. Sa sobrang galit ko ay mapapatay ko talaga siya. Higit sa lahat, galit na galit ako sa sarili ko. Naawat lang kami na may dumating na guard. After ng enkwentro namin ng babaeng yon, ay dali-dali akong sumakay sa kotse at pinaharurot papunta sa pad ni Enzo. Pero wala na siya doon. Pumunta ako sa mansion house nila. Doon sa Parañaque pero napag-alaman kong umalis na siya. At sabi pa ng mami niya, hindi rin nagpasabi kung saan pupunta. Basta ang sigurado ay matatagalan siya bago bumalik. Humingi ako ng tawad kay Tita Grace. Inamin niyang nagtampo siya sa akin. Pero hindi naman siya galit. Hayaan ko lang daw muna si Enzo at hintayin ang araw na bumalik siya. Lumong-lumo naman ako. Hinang-hina. Punong-puno ng panghihinayang at pagsisisi ang puso ko. Umuwi ako sa bahay at doon umiyak ng umiyak.
Araw-araw akong pumupunta sa pad niya simula noon. Dumaan ang mga araw hanggang sa lumipas ang ilang linggo, mga buwan at umabot ng taon. Ngunit hindi siya dumating. 5 taon akong nagdusa dahil sa katangahan ko. Pinakawalan ko ang lalaking walang ginawa kundi ang mahalin ako ng totoo. 5 years later, he's back, but he's gone. Wala na ang lalaking minamahal ko noon. Naging malamig na siya, malayo, ang kanyang tamis na nagiging pait. Yung mga ngiti ko na na-inlove sa kanya, napawi. Naninigas siya at parang wala ng buhay. At babaero na naman. I-total stranger talaga. Pero hindi ako natinag. Ako naman ang maghahabol sa kanya. Ako naman ang makikiusap. Ako naman ang magmamakaawa sa kanya. Dahil kulang pa ito sa mga ginawa ko noon. Araw-araw akong pumupunta sa office niya. Pero pinaghihintay niya lang ako sa wala. Hindi niya ako ini-entertain. Nilalampasan niya lang ako na parang hindi niya ako kakilala. Nilalayuan na parang may nakakahawang sakit. Masakit. Sobrang sakit. Pero kailangan ko magtiis. Dahil ito rin naman ang ginawa ko sa kanya. At mahal na mahal ko siya. Out of desperation to have him again, I asked my dad. No, I begged him. Natulungan niya ako sa plano ko. I planned for arranged marriage na hindi niya matatanggihan. At kapag kasal na kami, pagsisilbihan ko siya. Mamahalin ko siya. Gagawin ko ang lahat, bumalik lang siya sa akin. Matapos kong makipag-usap sa daddy ko, ay nakipag-usap naman ang daddy ko kay Tito Renz at Tito Grace, magulang ni Enzo. Nung una ay tinanggihan nila dahil baka daw magalit si Enzo at mas lalo lang ako masaktan. Pero sa huli, pumayag din sila dahil na rin sa pakiusap ko. Wala na akong pakialam kung ano ang mangyayari. Ang alam ko lang, mahal na mahal ko si Enzo and I will definitely do everything to have him back. Kaya namin na-set up ang kasal na ito. Nakasalalay sa kasal na ito ang mamanahin at posisyon niya sa kumpanya nila. At nagtagumpay nga ako dahil pumayag si Enzo. The wedding was discreet and simple. Tanging kami lang at mga malalapit na kaibigan ang imbitado sa wedding namin na ginanap sa Garden Mansion House namin. Malayong malayo sa pangarap kong mala-royal wedding. Pero ito ang gusto ni Enzo. At ang importante, kasal na ako sa lalaking mahal ko. Pero ang mga salitang ito ang binitawan niya sa akin. Sa kapangyarihan ng ipinagkaloob sa akin ng Republika ng Pilipinas, binibigkas ko na kayo na mag-asawa. Maaari mong halikan ang nobya mo pagkatapos ng hukom sa seremonya. Humarap sa akin si Enzo. Wala akong mabasang emosyon. He is blank. Inilapit niya ang mukha niya sa akin. Akala ko ay hahalikan niya ako. Pero ibinulong niya ang mga salitang nagbigay ng kilabot sa buong sistema ko. Welcome sa impyerno, Mrs. Tuason. Malamig na wika nito. Saka ako hinalikan sa mga labi ko. Napapikit na lamang ako. Nai-imagine ko nang nasiya ang dati kong sweet and laughing caring Enzo. Hindi ito halimaw na hinalikan ko ngayon. Wala nang balikan. Sa totoo sa kanyang mga salita, nabuhay ako sa impyerno. Nabubuhay ako sa impyerno hanggang sa ngayon. Hindi man niya ako sinasaktan physically, pero binubugbog niya ako emotionally and mentally. Malamig ang pakikitungo niya, na parang hindi ako nag-i-exist sa bahay na iyon. Hindi niya magawang kainin ang anumang inihahanda kong pagkain. Umalis siya na maaga at umuwi ng sobrang late night. Minsan naman ay madaling araw na. Hindi niya ako kinakausap at kung kakausapin man niya ako, ay pasigaw at tila basura sa paningin niya. Araw-araw kong hinihiling sa Diyos na ibalik niya ang Enzo na minahal ko noon. Ang Enzo na mahal ako. Pero habang dumadaan ang araw ay mas lalong lumalala ang sitwasyon. Nag-uuwi siya ng babae sa bahay namin. Rinig na rinig ko mula sa kwarto ko ang mga ungol nila. Sarap na sarap sila habang ako'y halos mawala ng buhay.
sa sobrang selos at hinagpis sa buhay. Nang minsang kinumpronta ko siya ay nagalit siya sa akin. Wala daw akong karapatang magalit dahil ginusto ko iyon. At dahil sa kumprontasyong iyon, he forced me to have intimate with him. Pinangarap ko ang isang masayang pag-ibig sa kanya sa unang pagkakataon, ngunit ito ay naging isang bangungot. Naramdaman kong tila pinagsamantalahan niya ako. Nadama, binaboy ako ng sarili kong asawa, ng lalaking buong puso kong minamahal. Wala akong nagawa kundi umiyak ng umiyak lamang, kahit yun man lang ang maibigay ko sa kanya. Kahit nasasaktan ako, kahit nadudurog ang puso ko, dahil kasalanan ko. Kasalanan ko kung bakit naging ganito kami. Iniisip ko yung masasayang sandali namin upang matabunan ang sakit at paghihirap na nararamdaman ko. Yung time na nililigawan niya ako. Yung time na sinagot ko siya. Yung mga surprise niya sa akin during our mansaries. Yung magical moment namin under the moonlight and stars when we celebrated our first anniversary. Inaalala ko ang Enzo ko, ang babe ko, yung mga ngiti niya, yung mga coming jokes niya, yung kakulitan, yung sweetness niya, yung Enzo na nirerespeto ako, yung Enzo na mahal ako. Matapos niya akong gamitin noon ay umalis siya ng bahay. Ilang araw siyang hindi umuwi noon. At pagbalik niya, doon na niya ako pinatulog sa kwarto niya. Pero ganun pa rin, tila siya isang yelo. Kung bakit siya lumalapit tuwing kailangan niya ako sa kama. Iyon lang ang nais niya. Dahil walang pagmamahal, walang pag-ibig, puro galit ang nararamdaman ko sa tuwing gagawin namin yon. Palagi niya ring ipinamumukha sa akin na yun lang ang silbi ko sa kanya. His bedwarmer wife. Sa totoo lang, gusto ko nang sumuko noon. Gusto ko nang umalis. Ayaw ko nang masaktan. Pero hindi ko kaya. Dahil mas nangingibabaw ang pagmamahal ko sa kanya. Mas matingkad ang pag-asang mahal na niya ako. O kung hindi man, ay mamahalin niya ako. Pinagbuti ko ang pagiging asawa ko sa kanya. Hanggat hindi niya ako pinapaalis sa buhay niya, mananatili ako sa tabi niya. Ngunit sa lahat ng sakit na naranasan ko, hindi ko mapalis ang hinanakit na makita ang reaksyon niya nang malaman niyang buntis ako. Sumilay ang isang matamis na ngiti sa labi ko. 2 linya. Buntis nga ako. Nakasilay ako ng pag-asa. Baka naman magbago na siya sa akin kapag nalaman niyang buntis ako. Nakasilay ako ng pag-asa. Baka naman magbago siya sa akin kapag nalaman niyang buntis ako. May isip ko palang naaalagaan na niya ako ay hindi ko na mapigilan ang kiligin. Miss na miss ko na kasi siya. Miss na miss ko na ang babe ko. Maya-maya pa ay narinig ko na ang sasakyan ni Enzo. Excited na ako. Alam kong matutuwa siya dahil mahilig siya sa bata at yun din ang palagi niyang inuungot sa akin noong kami pa. Gusto nga daw niya ng maraming anak. Bumukas ang pintuan ng kwarto namin. Nginitian ko siya ng matamis pero kumunot naman ang kanyang noo. Bakit nakangiti ka? Malamig niyang sabi. Lumapit ako sa kanya at niyakap siya. At saka ko sinabing, Babe, I'm pregnant. Sayang-saya kong sabi sa kanya. Bigla niya akong inihiwalay sa katawan niya at madiing hinawakan sa balikat. What? Dumagungdong naman ang boses sa kwarto namin. Hinahanap ko ang saya at excitement sa mga mata niya. Pero wala akong makita. Buntis ka? Binitawan niya ako. Napasambunot siya sa buhok niya. Napamura naman siya. Hindi ka ba naturuan ng edukasyon tungkol sa ganyan? Ha? At hindi mo alam gumamit ng pills? Galit na wika niya. Napanganga ako sa kanya. Naiiyak ako. Bakit ganito? What? Nasabi ko na lang. Hindi ako makapaniwala. Bullshit, Lauren.
Hindi pa ako handa sa batang yan. Hindi ka malang nag-ingat? Bullshit ka talaga. Galit na wika niya. Napaluha na lang ako. Hindi ako makapaniwala. Nasaan na ang Enzo ko? Hindi siya si Enzo. Huminga siya ng malalim at matalim akong tinitigan. Wala na akong magagawa. Nandyan na yan. Pero wag kang umasa na magiging hands-on ako sa'yo. Alam mo naman busy ako, hindi ba? Tatawagan ko si mama para maghanap ng katulong. Malamig na wika niya. Lumabas siya ng kwarto at ibinagsak ang pintuan. Napapitlag na lang ako sa lakas ng pagkakasara niya ng pintuan. Ang sakit. Ang sakit-sakit. Napaupo na lang ako sa kama habang hawak ang aking sinapupunan. Baby, mahal na mahal ka ni Mami ha. Just hold on sa tummy ni Mami, okay? Hayaan mo. Pag lumabas ka, magbabago din ang daddy mo. Babalik na ulit yung daddy mo. Naiiyak na wika ko sa kanya. Morning after that ay nagpunta ako sa OB-GYN. I am confirmed pregnant and my baby was around 7 weeks the time. Pag uwi ko sa bahay ay nadatnan ko si Joy, ang helper na sinasabi ni Enzo. Pero wala siya doon. She's 23 at pinadala daw siya ng Mami Grace na ngayon ay nasa Madrid kasama ni Daddy Renz for their vacation. Ilang buwan ang lumipas, ganun pa rin sa Enzo. Kahit minsan hindi niya ako ibinili ng mga pagkaing pinaghililihian ko. Buti na lang ay nandyan si Joy para mag-alaga sa akin. Isang beses niya lang akong nasamahan sa check-up with my OB-GYN. At yun ay noong malalaman na namin ang gender ng baby namin. Masayang-masaya ako ng mga oras na iyon dahil nararamdaman kong may pakaalam siya sa amin ng anak niya. Kahit papaano, inalalayan niya ako. He's even asking my doctor how's our baby. At sa wakas nakita ko yung ngumiti na matamis nang sabihin ni doktora na babae ang magiging baby namin. Naluha ako that time. Hindi man yun yung dating ngiti niya. Pero umaasa akong babalik na rin ang Enzo ko. Ang pag-asa na hatid ng ngiting iyon. Pero yun ang una at huling beses na sinamahan niya ako sa check-up ko. Si Joy ang ulit ang palagi kong kasama. Binilinan pa ako ng doktor na wag masyadong ma-stress dahil napapansin niyang bumababa daw ang timbang ko. Baka daw makasama ito sa panganganak ko. Hindi ko na lang sinasabi kay Enzo dahil baka isipin niyang nagpapaawa lang ako sa kanya. Gaya ng bintang niya sa tuwing hihilingin kong samahan niya ako sa check-up. Kami ni Joy ang bumibili ng mga gamit ng baby. Nagalit pa siya sa akin nang pakialaman ko ang isa sa mga guest room niya para gawing nursery. Hindi man lang daw ako marunong magpaalam at pinagdududahan naman niya sa akin na wala akong karapatan dahil ginusto ko ito. At ngayon ngang nasa 8 buwan na ang baby namin ay ganoon pa rin siya. Pero mas lumala dahil talagang minsan ay hindi na siya umuwi ng bahay. Uuwi lamang siya para magbihis at aalis na agad papuntang trabaho. At heto ako ngayon. Hinihintay na naman siya. Nakarinig din ako ng mga chismis na namamataan daw lagi nila sa Enzo sa mga bar at may kasamang iba't ibang klaseng babae. Pero hindi naman ako naniniwala kahit paharapan niyang ginagawa yun sa akin noong hindi pa ako buntis ay pinipigilan ko ang sarili ko. Natuto na ako. Kinabukasan ng umaga dumating si Enzo at gaya na nakagawian ay naligo lamang siya at nagpalit ng damit. Bakit ngayon ka lang umuwi rito? Tanong ko sa kanya. Patuloy lamang siya sa pagbobotones ng long sleeve niya. I was drunk last night. I can drive. Walang kabuhay-buhay na sagot nito sa kanya. Lumapit ako sa kanya at ako na ang nagtuloy ng pagbobotones ng long sleeve niya. Wala kaming imikan. Pero alam kong nakatitig siya sa akin. Kinuha ko ang necktie niya at isinuot sa kanya. Ayan, ang gwapo na ng asawa ko. Mahal kita, Enzo. Ngumiti ako na matamis sa kanya. Tumango lang si Enzo at nagmamadaling lumabas ng kwarto. Narinig ko na ang tunog ng sasakyan na umalis.
Hindi ko alam pero bigla na lang akong napaluha sa sinabi ko sa kanya. Pumunta ako sa kama namin at umupo. Hinaplos ko ang nakaumbok kong tiyan. Baby love, magpasensyahan mo na si daddy ha. Baka bad mood lang siya. Mabait naman si daddy anak. Si mami kasi naging bad siya kay daddy. Kaya siya nagkakaganyan. Pero yaan mo anak. Hindi naman susuko si mami. Kapit ka lang ha baby love ko. Teka, wala ka nga palang name no? Napatigil ako at nag-isip. Bigla naman akong may naalala. Alam ko na, baby noon. Kasi kapag napag-usapan namin ng daddy ko about our baby's name, at dahil girl ka, we will call you Loris. Tapos ang second name mo ay Ivana. Loris Ivana de la Riva, Tawason. O diba baby? Ang ganda diba baby Riz ko? Ewan ko. Pero lumuluha ako habang sinasabi ko sa anak ko ito. Tumayo ako sa kama at kinuha ang sticky note at isinulat ko ang pangalan ni baby. Loris Ivana de la Riva Tuason. Napangiti ako habang hinahaplos ang pangalan na iyon. Inilagay ko sa bulsa ng maternity dress ko ang papel at nahiga ako sa kama at nakatulog ako. Nagising ako dahil sa impit na kirot na nagmumula sa tiyan ko. Gumuhit ang kirot na para akong tinatanggalan ng buhay. Hindi ngayon baby Riz. Not yet time. Bulong ko sa baby ko. 8 months pa lang siya. Pero muli na namang gumuhit ang kirot. Joy! Joy! Sigaw ko naman. Wala pang 1 minuto ay bumukas ang pintuan at iniluwa noon ang humahangos na si Joy. Ma'am, napapaano po kayo? Natatarantang dinaluhan naman ako ni Joy. Tulungan mo ako. Manganganak na yata ako. Agad namang tinawag ni Joy si Ed, ang driver namin, para buhatin ako patungo sa sasakyan. Alam kong natataranta si Joy, pero pinipilit kong kumalma. I'm silent praying na walang masamang mangyari sa baby ko. Nasa backseat kami ni Joy. Pinapaharorot ni Ed ang sasakyan patungong hospital. Sa kabila ng sakit na bumabalatay sa katawan ko, naalala ko ang papel na nasa bulsa ng maternity dress ko. Joy, ibigay mo ito kay sir mo ha? Muli akong napasigaw. Ang sakit-sakit na talaga. Please baby, stay still. Umiiyak si Joy na kinuha ang papel. Nang makarating kami sa hospital, ay agad akong nilagay sa stretcher at dinala sa delivery room, and it went black. Kanina pa ako nandito sa opisina at kanina rin ako tulala. Napapikit ako ng madiin at animoy naririnig ko pa ang sabi ni Lauren kanina. Mahal kita Enzo. Mahal kita Enzo. Napasambunot ako out of frustration. Muli akong napamura sa sarili ko. Alam ko naman sa sarili kong mahal ko pa rin siya. Mahal na mahal. Hindi ako tumigil sa pagmamahal sa kanya. Akala ko nung tumakas ako 5 years ago, akala ko nahukay ko na ang damdaming iyon sa 6 na talampakan sa ibaba ng lupa. Minahal ko siya sa unang araw na nakilala ko siya. Mahal ko siya noong ginawa niya akong the happiest man alive. Noong sinabi niya yes, at mahal ko rin siya kahit na dinurog niya ang buong pagkatao ko. Pero nilamon na ng galit ako. Yung lahat ng pagmamahal na iyon, kinamumuhian ko siya at nandidiri ako sa kanya. Sinaktan niya ako at sapat na dahilan iyon para maghiganti sa kanya. Pinaratangan niya akong manluloko. Ilang beses niya akong pinahiya at pinagmukhang tanga. Pero tangina lang talaga. Wala nang masasakit pa sa katotohanang ipinagpalit niya ako sa best friend niya. And what's worst, wala akong ginawang masama sa kanya. At sa tuwing maaalala ko yon, nadadagdagan lang ang galit ko sa kanya. Lalo pa akong namuhi sa kanya nang kinasabwat niya sina mami at daddy para sa kasal na ito. Bullshit. Anong tingin niya sa akin? Laruan? Kaya ginamit ko ang oportunidad na iyon para pasakita naman siya. To get even na wala akong ginawang masama sa kanya noon.
I know she's trying to get me back, but I'm not a fool. Dalang-dala na ako sa kanya. At isa pa, ayoko nang muling masaktan pa. Kaya I let her taste her own dose of medicine. She accused me of being cheating. Then, I proved her right. Kaya nagdadala ako ng mga babae sa bahay and make out. Kitang-kita ko ang sakit sa kanyang mga mata. Pero habang nasasaktan siya, mas nararamdaman ko ang sakit. Kapag nakikita kong umiiyak siya, parang dinudurog ang puso ko. At alam kong first time niya ay isang bangungot sa kanya. Pinilit ko siya. Nasasaktan siya pero nabulag ako sa sobrang galit. She confronted me about the women I brought to the house and having intimate with them. Hindi ko na daw siya nirespeto. I screwed that woman. Bakit? Did she respected me? Nung pinahiya niya ako sa harap ng bahay nila? Sa harap ng mga kaibigan niya? Kaya nagdilim ang paningin ko at pinilit siyang makipagtalik. But I felt so guilty that time. Kaya hindi muna ako umuwi sa bahay ng ilang araw. When she told me that she's pregnant, honestly, I was scared and believe me, I was happy at the same time. Pero muling nanalo ang takot ko. Paano kung madamay sa galit ko ang batang yon? Paano kung ipagpalit na naman niya ako sa ibang lalaki? Umiwas ako sa kanya. Nilunod ko ang sarili ko sa trabaho at alak. Ang gulo ng buhay ko dahil sa kanya. Mahal ko siya, pero naiinis ako sa kanya. Kating-kati akong samahan siya sa check-ups niya. Nanaig muli ang pride ko. Baka makita niyang lumalambot ako at makakita na naman siya ng pagkakataong saktan ako. Kaya tiniis ko siya, sila ng anak ko. Pero hindi ko na napigilan na marinig ko silang nag-uusap ni Joy. Nabanggit ni Lauren na pwede nang malaman ang gender ng baby namin. Bumilis ang tibok ng puso ko sa isang iglap lang. Sa unang pagkakataon, pagkatapos ng aking kamatayan, nakaramdam ako ng pananabik. Naramdaman ko ang biglang pag-agos ng dugo sa aking mga ugat. Sinamahan ko siya sa OB-GYN ni Nia. Hindi ko napigilang kumustahin ang baby ko. Nakaka-guilty dahil sa totoo lang, wala akong kaalam-alam tungkol sa kanya. At nang sabi ng doktor na babae, hindi ko mapigilan ang isang matamis na ngiti sa mga labi ko. Nasa akin na ang prinsesa ko. Bala kong pakawalan ng kaunti ang pride ko. Kailangan kong alagaan si Lauren para sa baby namin. Ngunit muli kong nakita na kayakap niya ang kaibigan niyang si Pierre na siya ring ipinalit niya sa akin noon. Nagdilim ang paningin ko. Hanggang ngayon ginagago pa rin ako ni Lauren. Gusto ko silang saktan. Gusto kong patayin ang hayop na Pierre na yon. But instead, I walk away. Kahit kasi gawin ko yon, hindi ko na mababagong may mahal na siyang iba. Kaya bakit ko pa pagkakaabalahang alagaan siya? Nandiyan naman ang Pierre na yan. Magsama silang dalawa. Kung hindi lang talaga siya buntis, pinalayas ko na siya. Pero, kaya ko nga bang mawala siya? Kaya ko nga bang makitang may kasama siyang iba? Napapikit naman ako ng madiin. Sa totoo lang, hindi ko na alam ang gagawin ko. Nasa pagitan ako ng pagmamahal at pagkamuhi sa kanya. What ifs? Gumugulo sa isip ko. Nakakabaliw. But I want to fix everything. Nasa malalim akong pag-iisip nang biglang nagring naman ang phone ko. Tumatawag si Joy. Bakit kaya siya tumatawag? Agad kong dinampot ang cellphone ko at sinagot. Hello Joy, any problem? Tanong ko sa seryosong tono. Sir, si Ma'am Lauren po manganganak na. What? 8 months pa lang ah. Where are you? Halos pasigaw kong sabi dito. Nandito kami sa Global Medical Center, sir. Kinakabahang sabi naman ni Joy. Okay, papunta na ako dyan. Halos nanghihina kong sabi rito. Hindi ko na inantay ang sagot niya. Mabilis kong pinutol ang tawag. Tinawag ko ang sekretarya ko para magbilin at umalis. Habang papalapit ako sa ospital, ay para akong nauupos na kandila. Ganito pala ang feeling. I am excited to see my baby girl.
But I'm nervous. Lalo't pat 8 months lang ang baby namin. Wala naman sanang mangyaring masama na kinatatakutan ko. Please, make them safe. I promise. Pagkatapos nito, babawi ako kay Lauren. Hindi ko na siya paiiyakin pa. Ilang sandali pa ay nakarating na ako sa Global Medical Center. Agad kong hinanap ang delivery room kung nasaan si Lauren. Naabutan ko pang parot parito ang lakad ni Joy. Halatang kinakabahan ito. Joy, tawag ko sa kanya. Agad naman siyang napatingin sa akin. Sir, buti dumating na kayo. May sinasabi po yung doktor. Ano yun? Kumusta ang mag-ina ko? Halos pasigaw kong sabi sa kanya. Magsasalita pa sana siya nang may isang doktor na lumabas mula sa delivery room. Agad ko siyang nilapitan. Doc, how's my wife and my baby? Kinakabahan kong tanong sa kanya. Tiningnan naman ako ng doktor sa nagsalita ito. The baby is okay and healthy. Pero dahil premature pa rin siya, we need to place her to the incubator. Nanatili itong nakatingin sa akin at bumuntong hininga. And about your wife, she's comatose. I'm sorry. Nagimbal ang mundo ko sa sinabi niya. My wife's in coma. Pero Doc, bakit po siya na-coma? Tumaas ang blood pressure niya. Ito yung sinasabi ko sa kanya noon pa. Noon pang nasa 7 months pa ang anak niya. Baka hindi kayanin ng puso niya ang panganganak dahil mahina ang puso niya. At bumaba pa ang timbang niya na dapat ay hindi mangyari. Pero pangako, gagawin namin ang lahat para maisalba ang buhay niya. I'm sorry, Mr. Tuason. Natigilan ako saglit. Hindi ko lang ma-digest yung sinasabi niya. Tama ba ang narinig ko sa kanya? Napaluhod ako sa harap ng doktor. Doc, please. I'm begging you. Do everything to save my wife. Hindi dapat ito nangyayari sa kanya. Wala akong pakialam kung magmukha akong tanga. Ang importante lang sa akin ngayon ay ang babaeng mahal ko. Huminahon po kayo, Mr. Tuason. Ngumiti siya sa akin na parang pinapalakas ang loob ko. Itinayo niya ako. I know your wife is a fighter. You won't let go. I know this is hard for you, but we have to face reality. At ibigay sa Diyos ang lahat ng ito. Sabi niya habang tinatapik ang balikat ko. Kahit papaano ay lumakas ang loob ko. Tama siya. Kailangan kong ibigay ito sa Diyos at maging matatag para sa Kanya at para sa aming sanggol. Ako dapat ang lumalaban. Maraming salamat, Doc. Sabi ko sa kanya habang pinupunasan ko ang luha ko. Ngumiti siya sa akin at tumango at umalis. Sir, ipinabibigay po ito ni Ma'am sa inyo. Iniabot naman ni Joy ang isang maliit na papel sa akin. Hilam rin sa luha ang mukha niya. Sir, mahal na mahal ka po ni Ma'am Lauren. Sa totoo lang po nagagalit ako sa inyo dahil sa pananakit po ninyo kay Ma'am. Pero lagi niya po kayong ipinagtatanggol at sinasabing kasalanan niya ang lahat. Sorry po, pero wala na ho akong pakialam kung tanggalin niyo po ako sa trabaho dahil sa mga sinasabi ko. Pero sana naman ho, pag binigyan kayo ng isa pang pagkakataon, huwag niyo na po sanang sayangin kasi sir, ang swerte-swerte na po ninyo kay Ma'am. Hindi na po kayo makakakita ng gaya ni Ma'am Lauren nang ganoon kong magmahal. Muli niyang pinahid ang mga luha na nagbabadya sa mga mata niya. Hindi na ako nagulat sa mga sinabi ni Joy. Hindi siya tinrato ng asawa ko bilang isang katulong kundi isang kaibigan. Sa totoo lang ay kinakain ako ng guilt ko ngayon. At ang gusto ko lang ay saktan ang sarili ko. Hindi lang guilt kundi panghihinayang sa pagtrato sa kanya na parang basura. Diyos ko, dapat akong mabulok sa impyerno. Hindi ako makaimik sa sinabi niya. Ang gago ko lang. Mahal ako ni Lauren. Pero anong ginawa ko? Sinaktan ko siya. Napaupo na lang ako sa steel bench. Ang isipin na mawawala ito sa kanya ay kamatayan. Hindi ko talaga kakayanin kung mawawala si Lauren.
Binuksan ko ang papel na inaabot ni Joy at tila may mainit na humahaplos sa puso ko. Lourdes Ivana de la Riva Tuason. 1 buwan na ang nakakaraan matapos manganak ni Loren. Nandito siya sa ICU. Nasa bahay na rin si Baby Riz at pansamantalang inaalagaan ng mga parents namin ni Loren. Pansamantalang nakalive ako sa trabaho dahil gusto kong lagi akong nasa tabi ni Loren. At buti na lang pumayag agad si Dad. Nang malaman nila ang pinagagawa ko kay Loren, ay katakot-takot na sermon ang inabot ko kay Mami. Habang si Daddy naman ay isang suntok ang ibinigay sa mukha ko. Galit na galit sila. Ilang araw din nilang hindi ako iniimikan. Gayon din ang dad ni Loren. Tama lang sa akin yon. Araw-araw ding nandito ang dad ni Loren pero hindi siya nag-overnight. Minsan naman ay umuwi ako sa bahay para makita ko naman si Baby Riz para kunan ng lakas. Wala pa ring improvement sa lagay niya, but I won't give up. Araw-araw akong pumupunta sa chapel para magdasal. Pero habang tinititigan ko ang babaeng mahal ko, ay parang dinudurog ang puso ko. Bakit kailangan mangyari ito sa kanya? Sana ako na lang. Sana ako na lang ang nakaratay dyan dahil masama akong tao. Muling lumandas ang mga luha ko. Nakaupo ako sa tabi ng kama ni Loren at hawak-hawak ang kamay niya. Baby ko, gising na oh. I'm sorry ha. Sana pagising mo mapatawad mo ako. Handa akong gawin ang lahat para lang mapatawad mo ako. I love you, baby. Nanatili lamang ako nakatitig sa kanya at hinahaplos ang ulo niya. Gusto kong iparamdam na mahal ko siya. Lumipas pa ang 2 buwan, pero wala pa ring pagbabago. The doctors always say that all we can do right now is to wait and pray. Kahapon lang ay umuwi ako saglit sa bahay habang si Dad naman ang nagbabantay kay Loren. Ang laki na ni Baby Riz. Kamukhang kamukha niya si Loren. Tanging ang labi niya lang ang nakuha niya sa akin. Gustuhin ko man siyang isama sa mami niya, pero hindi pwede. Dahil baka makakuha siya ng sakit dito sa hospital. Baby ko, ang laki na ng princess natin. 3 months na siya kahapon. Kaya dapat magising ka na. She needs you. We need you, baby. Yaan mo, baby pa rin naman kita. I will treat you my queen and my baby. Just wake up now, baby. I'll miss you so much, I said to her. Saka hinalikan ito sa mga labi. Lagi ko siyang kinakausap na para bang gising siya. Kahit paulit-ulit kasi sabi ng doktor maigi daw na palagi ko siyang kinakausap. I always tell her how much I love her. Naniniwala kasi akong naririnig niya ang mga sinasabi ko. Patuloy ko siyang kinukwentuhan at kinakausap. Pero hindi ko namalaya na nakatulog pala ako. Pero nagising ako sa isang tunog ng pagsindak ng buong pagkatao ko. Flatline. Agad akong tumayo at pinindot ang buzzer to call the doctor's attention. Nanginginig ang mga kamay at tuhod ko sa sobrang kaba. No, please, don't let go, baby. Huwag mo akong iiwan. Agad naman dumating ang doktor at nurse. Para akong itinulo sa kinatatayuan ko. Nagmamakaawa ako upang isalba nila ang buhay ng aking asawa. Wala akong magawa. Walang pag-asa. Hindi ko maitatanggi ang katotohanang nanghihina ako. Kaya tahimik akong nanalangin sa Diyos. Humingi ng tulong sa Kanya. Nakikiusap ako sa Kanya na huwag kunin sa akin ang aking asawa. Please, just this time, pagbigyan mo ako. Don't take away my wife from me, from our daughter. Kailangan namin siya. Please, do something. Just this miracle. Mabuhay lang siya. Ibibigay ko ang lahat para sa kanya. I'll be her slave forever. And I will love her more than my life. More than anything in this world. Please, my Lord, sa isa pang pagkakataon. Riz, huwag mong kainin yan. Dirty yan, baby love. Agad na binuhat ni Enzo si Riz at kinuha ang laruang sinusubo nito. Nagsimulang mag-ambo naman ang mga mata niya na nagpapanik sa kanyang ama. Baby love, not the tears.
Malambing na pag-alo naman niya sa baby, pero lalong pumalahaw ito ng iyak. Lalo namang nataranta sa Enzo. Muli niyang isinayaw si Riz. Lumabas siya ng bahay roon at nagpunta sa kanugdog na veranda para aliwin ang kanyang anak. Mama? Nabubulol na usal naman ang anak niya. You miss mommy na baby love ko? Hinalikan niya ito at pinunasan ang mga luha nito. Panandalian namang tumahan ang anak at tumitig sa kanya na para bang nagtataka. Huwag ka nang iyak baby love ko. Look baby, may dog oh. Pagturo naman niya sa asong natanaw niya na naglalakad. Pero tumingin lang ulit sa kanya si Riz. Humihikbi na naman ito at umiiyak. Hindi alam ni Enzo kung ano ang gagawin niya. Kung nandito lang sana ang asawa niya. Baby, stop crying na. Gusto mo ng gatas? Milk na tayo baby love. Pag-alo niya dito muli ay pumasok siya sa baby room. Mama? Mama? Muling pumalahaw ang anak. Tahan na mahal ko. Hindi na niya naituloy ang sasabihin dahil biglang bumukas ang pintuan. Biglang nagliwanag ang kanyang mukha. Sa wakas, si Lauren. Oh, bakit umiiyak ang baby love namin? Tuluyan siyang pumasok at lumapit sa mag-ama. Ayaw tumigil sa kakaiyak mahal eh. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Nakangusong sabi naman ni Enzo. Tumawa naman si Lauren. Ang cute talaga ng asawa niya. Pero parang magic. Bigla na lang tumahan si baby Riz pagkakita sa ina. Agad itong lumiyad. Binukas nito ang maliliit na braso na parang nagpapakarga. Napailing na lang si Enzo at ibinigay sa asawa ang anak nila. Niyakap naman niya ang bata at hinalikan sa matambok na pisngi nito. Miss mo na si Mami ha, baby? Malambing na sabi naman ni Lauren. And Dad miss you, Mami too. Bigla niyang sabi. Isang halik ang ibinigay niya sa labi ng asawa. Napahalakak naman si Lauren. Do you really miss me? O dahil hindi mo mapatahan si baby Riz? Biro naman ito sa kanya. Well, both I guess. Ngumiti naman siya rito. Napailing na lang si Lauren at lumabas ulit patungo sa veranda. Naupo na lang si Enzo sa kama ng anak habang pinapanood ang kanyang mag-ina. Napakagandang eksena. Laking pasasalamat niya sa Diyos dahil dininig niya ang kanyang panalangin. Napaisip tuloy siya. Paano na kung nawala si Lauren? Paano kung sumuko siya at iniwan sila ni Riz? Kakayanin kaya niya? Kanina nga lang ay hindi niya alam ang gagawin. Pagpapatahan pa lang iyon. Paano na kapag nagkasakit ito? Paano na kapag pumasok na siya sa school? Hindi niya alam kung paano aayusin ang buhok nito. Marami siyang what ifs na wala siyang planong sagutin. Dahil ipinangako niya sa sarili, simula na magising ang asawa, ay hindi niya hahayaan na mawala pa siya sa buhay nila ni Riz. Ito ang lahat sa kanya. Halos mabuwal sa panghihina si Enzo habang hinahawi siya ng mga doktor upang daluhan ang asawa. Lumuluha siya sa isang tabi. Hindi niya kakayanin na mawala ang asawa. Labis-labis ang pagsisisi sa lahat ng mga nagawa niya. Bumalik na naman siya sa paninisi sa sarili. Kung sana'y pinatawad na lang niya si Lauren. Kung sana'y inalagaan na lang niya ito noon. Kung sana'y hindi niya tinikis ang asawa niya. Kung sana at marami pa kung sana. Tumitig siya sa monitor ngunit tuwid pa rin ang guhit. Pumikit siya ng mariin na nagbibilang ng 3. 1, 2, 3. Nagmulat siya ngunit pantay pa rin ang linya. Huminga siya ng malalim. Hilam na ang mukha niya sa luha. Pero wala na siyang pakialam. Muli siyang bumilang. Nagmulat ulit siya ng mga mata. Pero nanlumo siya na pantay na ulit ang guhit. Umusal siya ng panalangin habang tumatangis. Lord, please. Please naman po. I count 1 to 5. Please make it move. Make her heart beat again. Parang awa mo na. I love her so much. Huminga siya ng malalim at pumikit.
Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Napaluhod na lamang siya sa pagkamangha. Tinakpan ang mukha at humagulhol. Bumilis na naman ang tibok ng puso niya. Nabuhay itong muli. At sa pagkakataong ito, mas nabuhayan siya ng loob. Mas lumaki ang pag-asa niya. Hindi sila iiwan ni Lauren. Lumipas ang 1 linggo ngunit wala pa ring malay si Lauren. Ngunit ikinasiya niya ang balita na nag-improve na daw ang lagay nito. Talagang hindi na niya iniwan pa ang asawa. Parati lang siyang nasa tabi nito. Kinakausap na parang gising ito at nakikinig. Hinahalikan sa noo, sa kamay, sa labi na para bang nakikita siya nito. Sa sobrang pagod ay nakatulog siya at isang haplos sa kanyang ulo ang nagpagising at muling bumuhay sa kanya. And so, nakatulog si Bibi Riz sa mga braso ni Lauren. Nakaupo sila sa couch sa may veranda. Tumayo siya para ihiga ang anak. Nang maihiga niya ito sa kama ay tumabi siya sa anak at hinalikan ang noo nito. Masayang masaya si Lauren at nalampasan niya ang kamatayan. Laking pasasalamat niya sa Diyos dahil binigyan pa siya ng pangalawang buhay. At ngayon ay nararanasan niya ang mga dating pipinghiling at dasal na lang niya. Nang magising siya sa pagkakakomatos, ay iyak na iyak ang asawa niya. Humihingi sa kanya ng tawad sa Enzo ng paulit-ulit. Lumuhod pa ito sa kanya para lang mapatawad niya. Kitang-kita ni Lauren ang sincerity ni Enzo, kaya hindi na siya nag-inarte pa at nagpasuyo rito. Nagkapatawaran sila ng asawa at hindi na niya pinagsisihan ito. Ramdam na ramdam ni Lauren ang pagmamahal sa kanya ni Enzo. Alagang-alaga siya nito. Kahit pagsubo lang ng pagkain na kaya naman niyang gawin, ay talagang si Enzo pa ang gumagawa nun. Ayaw siyang pakilusin na akala mo ay isa siyang imbalido. Nang makauwi na siya sa bahay ay kulang na lang ay buhatin siya nito pag may pupuntahan siya. Kahiya-hiya man ay si Enzo ang nagpapaligo sa kanya. Todo tanggi siya. Siyempre pero wala naman siyang magagawa dahil binubuhat siya ng asawa patungo sa banyo at pinapaliguan. At ang akala niya ay sa ospital matatapos ang pagpapakain sa kanya na parang baby ay nagkamali siya dahil si Enzo pa rin ang nagsusubo sa kanya at nagpapakain. Ang labas tuloy ay 2 sila ni Riz na baby sa bahay. Naglipas si Enzo ng halos 1 taon para lamang maalagaan sila ni Riz. At kung siya ang todo alaga kay Enzo, ganun din naman siya kay Riz. Tuwang-tuwa siya dahil kamukha niya ang anak. Kaya tinuktukso niya si Enzo na sundan na daw agad si Riz para naman may kamukha siya. Tinatawanan lang naman ito sa tuwing naglalambing ng ganoon. At heto nga siya, batamang pinagmamasdan ng anak. Walang pagsidhan ang kaligayahan sa puso niya. Lahat ng sakit na nagsilbi sa kanilang layunin at sulit ang lahat. Wala na siyang hahanapin pang iba. Hindi na malay ni Lauren na nakatulog na siya sa tabi ng anak. 8:00 na ng gabi, wala na sa tabi niya si Riz. Kinakabahan naman siya. Dali-daling tumayo si Lauren at hinanap kung nasaan ang anak. Pero laking pagtataka niya na madilim sa baba. Enzo? Nana Isa? Joy? What happening here? Nasaan kayo? Pagtawag niya sa mga kasama sa bahay. Dahan-dahan siyang bumaba. Kinapa ang switch ng ilaw upang buksan. Tumambad naman sa kanya ang mga rose sa sahig na halos hindi na makita ang tile sa sobrang dami. May pula, puti, dilaw na rose petals at humahalimuyak sa bango. Enzo? Napangiti siya. Siguradong si Enzo nga ang may pakananan lahat ng ito. Biglang may tumugtog at iyon ay nanggagaling sa garden. Well, ito na naman tayo. Sa tingin ko ito ay dapat na kapalaran. Sinubukan namin sa aming sarili, pero deep inside, alam na namin, babalik tayo para ayusin ang mga bagay-bagay. Para siyang nabatubalanin sa kanta. Tandang-tanda niya iyon. Kinakantahan siya noon ni Enzo nang minsang magkayayaan silang mag-video okay ng mga kaibigan. Pinapangarap niya ito na maging wedding song nila. Subalit nangyari na nga ang mga nangyayari. Naalala ko pa kung kailan
Ang iyong halik ay nagpabago. Nauulit ang bawat alaala. Bawat takbang ko ay umaatras. Bawat paglalakbay ko ay laging nagpapabalik sa iyo. Nasa gitna na siya ng garden at nag-iba na rin ang boses ng sumunod na linya. At palapit na ito ng palapit sa kanya. Hindi halos makahuma ng salita si Lauren. Akala niya ay isang ordinaryong araw lang ang araw na ito. But it turned out to be magical. Ngayon ay nasa harapan niya si Enzo. Nasa harap na niya ang lalaking pinakamamahal niya. At hindi niya mapigilan ang mapaluha. Dahil tamang-tama ang bawat salita sa kanta. Marami na silang pinagdaanan. Nagmahalan sila ngunit sinubok sila ng pag-ibig. Nagkasakitan. Pinaglayo ng landas. Basag ang puso ng isa't isa. Sumubok na bumalik. Ngunit mas lalong nagkasakitan. Na halos pagpatayan sila sa sobrang sakit. At kung kailan handa na ang pusong magpatawad, ay muli na naman silang sinubok ng tadhana. Pero heto sila ngayon. Nilalasap ang tamis ng pangalawang pagkakataon. Sa kabila ng lahat, ay heto pa rin sila. Halos gumapang palapit sa isa't isa. Mahal ko, unang-una sa lahat, ay hindi na muna kita tatawagin baby. Dahil sa bagay na ito, biro ni Enzo sa kanya. Nahampas naman siya ni Lauren na natatawa kahit nagsisitulo na ang mga luha nito. Pati mga tao sa paligid ay nakatawa na rin. Bigla namang natauhan si Lauren at napatingin sa paligid. Napakaraming tao. Nakikita niya ang kanyang mga magulang pati ang biyenan na may hawak kay Riz. Naroon din ang mga kaibigan nila at iba pang kapamilya. Halos mapuno ang garden nila. Joke lang mahal. Siyempre, baby pa rin kita. Hinawi niya ang buhok na tumatabing sa magandang mukha ng asawa at pinunasan ang luha nito. Napatingin naman siya kay Enzo. What is going on? Humihikbi na tanong niya rito. Alam kong naguguluhan ka mahal kung ano nangyayari sa ngayon. Pero hindi mo ba natatandaan? Ito yung araw na sinabi mo sa akin ang sagot mong yes. 8 years ago. Panimula ni Enzo na ngayon ay ngiting-ngiti sa kanya. Nagulat naman si Lauren. Hindi niya naalala. Napatakip na lamang siya ng bibig. I'm sorry. I forgot. Nahihiyang sabi naman ni Lauren. Ngunit tumawa lang si Enzo at buong pagmamahal na tinitigan ng asawa. Napakaganda mo, Lauren. Dahil guilty ka. Kailangan mong mapasaya ako sa sagot mo, mahal. Hinawakan niya ang kamay ni Lauren sa kahinalikan. Baby, mahal ko. Marami na tayong pinagdaanan since day one. Alam kong marami akong nagawa sa iyo, nasaktan kita. At halos ibigay mo na ang buhay mo sa akin. Napapikit siya ng mariin nang maalalang muntik na siyang mawala sa buhay nila ni Riz. Gusto ko lang malaman mo na pinagsisihan ko ang lahat ng iyon. At nagpapasalamat ako sa Diyos na binigyan niya ako muli ng pangalawang pagkakataon na maitama ko ang lahat ng pagkakamali na nagawa ko noon. Lumuhod siya sa harapan ni Lauren na hilam ang luha sa mga mata at kinuha ang isang maliit na itim na kahon sa kanyang bulsa. Lauren, my love, my baby, my one and only one. Hayaan nating magsimula tayo ng panibagong journey sa buhay natin. Magsimula tayo ng mga bagong pangako sa ating pagsasama. At sa pagkakataong ito, wala nang galit, wala nang paghihigante, wala na yung nasaktan na puso natin. Just love that lasts a lifetime till eternity. Just you and me. Will you marry me? Buong pagmamahal na tura naman ni Enzo. Kitang-kita ang ningning sa mga mata at walang pagsidhan ang pag-ibig na sasabog na sa dibdib niya. Lalo namang napaiyak si Lauren. Tiningnan niya ng buong pagmamahal ang asawa
at tumango siya. Oo, mahal. Laging oo ang sagot ko. Dahil sa naging sagot ni Lauren, ay hindi napigilan ni Enzo na halikan ang asawa. At mamaya ay tatapusin niya ang kanilang araw sa isang mainit at naniningas na pag-ibig.